pasalamatan. Handa na po ba tayo para manalangin sa ating Diyos? Amen! At tayo sama-samang dumulog sa Panginoon sa ating pananalangin. Ayan. At tayo po ay makikinig ng isang awit ng panalangin na idadalhin po sa atin ni Don Moen. Yan, kilala mo si Don Moen. Sige po, tayo po ay sama-samang manalangin. Pwede ho natin awitin yung Our Father. Ayan. Sige po, tayo ay nasa presensya ng panalangin at damin natin po ang awitin na ito na Our Father. Pwede po tayo umawit sabay-sabay sa awiting Our Father. But we pray in your room, at the door, pray to your Father, who is in secret. Your Father who is in heaven. Hear our prayer. We are your children, and we gather here today. We gather here to pray. Hear our cry. Lord, we need your mercy, and we need your grace today. Hear us as we pray. Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Our Father, hear us from heaven, forgive our sins, we pray. Hear our song as it rises to heaven. May your glory fill the earth as the waters cover the sea. See our hearts and remove anything that is standing in the way. Forgive our sins, we pray. Though we are few, we're surrounded by many who have crossed that river before. And this is the song we'll be singing forever. Holy is the Lord. Hear our prayer. We are your children, and we gather here today. We gather here to pray. Hear our cry. Lord, we need your mercy, and we need your grace today. Hear us as we pray.
in heaven, hallowed be thy name. Our Father, hear us from heaven, forgive our sins, we pray. Forgive our sins, we pray. Forgive our sins, we pray. And the people of God would say, Amen! Purihin natin ang Diyos sa umagang ito. Ayun po kayo ay magbabasa ng kanyang salita. Nandiyan po ba si Brother Roddy? Wala. Okay. Sige po, tayo ay patuloy sa panalangin at pasasalamat sa Panginoon at pagsamba ngayong umaga. Atin pong bubuksan natin mga Biblia sa 2 Korinto o 2 Corinthians chapter 2, verse 12 to 17. Sige po, bilang paggalang salita ng Diyos, tayo po tumayo at basahin po natin ng sabay-sabay ang mga talatang ating pag-aaralan ngayong umaga. 2 Korinto 2:12 hanggang 17. Nang dumating ako sa Troas upang mangaral ng magandang balita tungkol kay Kristo, binigyan ako ng Panginoon ng magandang pagkakataon upang maisagawa iyon. Ngunit hindi rin ako mapanatag sapagkat hindi ko natagpuan doon si Tito na aking kapatid, kaya ako'y nagpaalam sa mga taga roon at nagtuloy sa Macedonia. Ngunit salamat sa Diyos at lagi niya kaming sinasama sa parada ng tagumpay ni Kristo dahil sa aming pakikipag-isa sa Kanya at sa pamamagitan namin ay pinadalaganap ng Diyos sa lahat ng dako ang mabagong halimuya ng pagkakilala sa Kanya. Para kaming mabagong sabyo ng insensong inihahandog ni Kristo sa Diyos at nalalang namin ang mga naliligtas at mga napapahamak. Sa mga napapahamak, ito'y para alingasaw na nakamamatay. Ngunit sa mga naliligtas, ito'y halimuya na nagdudulog ng buhay. Sino ang may sapat na kakayahang gumawa ng mga bagay na ito? Hindi kami katulad ng iba yan na kinakalakal ng salita ng Diyos. Sa halip, pinagsugo ng Diyos at lingkod ni Kristo, buong katapatan pinapangaral namin ito. Tayo po'y manalangin. Samahan niyo kami, banal na Espiritu, sa pag-aaral ng iyong salita. Ang salita mo hindi babalik na walang kapuluhan. Ito'y maging pagkain ng aming kaluluwa at aming pong maganap ang gawain mo, O Diyos, sa lupang ito at may pamuhay ang iyong salita. Ito po aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Tayo po'y makaupo na. Ayan, good morning muli. Tayo po ay nagpapasalamat. Ngayon ay panibagong linggo. Binigyan tayo ng isang araw muli. Nagising tayo kanina. Medyo umaambon. Nakalakad tayo. Ating mga paa, dinala niya tayo dito. Ang ating buong pangangatawan, nandito ngayon. Ang ating espiritu ay narito at sa lugar na ito ng ating pananambahan. Isang matagumpay na umaga sa araw na ito. Amen ba? Amen. Lahat tayo ay may pagtatagumpay sa buhay. Nagtagumpay tayo kayo ng umaga. Hindi po nanaig ang katamaran. Hindi po nanaig ang lamig ng panahon. Bagamat lumalamig na po paggabi para hindi tayo sumamba. Nagtatagumpay tayo sa buhay kapag may mga problemang dumarating sa atin. Tama po ba? At ang tagumpay na yon galing sa ating Panginoon. At gusto natin, sa lahat ng buhay natin, tayo ay laging nagtatagumpay. Ayaw nating maging talunan. Gusto natin tayo lagi ay nagwawagi sa buhay. Ayaw natin na tayo ay nababahala. Gusto natin tayo nagtatagumpay sa buhay. At ang pagtatagumpay ay isang magandang bahagi ng buhay ng Kristyano kasi tayo po ay na kay Kristo. Ang ating pag-aaral po, ang ating title po, Triumphant Ministry. Si Pablo po, sa dami ng kanyang mga pagsubok sa buhay, nung siya ay nangaral sa iba-ibang panig ng lugar, doon po sa lugar ng Jerusalem, at ang pinakadulo ay lugar ng Roma, kung saan ang layunin niya, sa lugar ng Roma, ang salita ng Diyos ay makarating. At sabi niya sa sarili niya, tapos na ako pag nairating ko ang salita ng Diyos sa lugar ng Roma. Nakalang natin, in the seat of power, itong Rome, yung panahon na yun. So po, siya ang tila ba naghahari. Kaya ang tagumpay
ng kanyang pagmiministeryo ay kanyang ikinuwento dito po sa ating pag-aaralan. Una, ours is a great ministry. We preach the kind of gospel and kind of word of God unlike any other message. Tayo po ang may daladalang magandang balita. Ang ating pong ministry ay dakila, great ministry. Nung kayo po ay umawit dito, yung mga kabataan kanina, kahit ito ay nahulog. Nakita natin, no, dakila ang inyong pagministeryo sa musika. At ang musika niyon ay ating napakinggan, nakapagbigay pagkain sa ating kaluluwa kasi kumakanta tayo, sumapalakpak tayo, sinusundan ng ating mga awitin. Kaya, meron tayong mga tinatawag na ministry. Ano ba ang ministry mo sa church? Marahil yun ang tanong ng bawat isa. Ang ministry ko sa church ay tumugtog, magpaawit, mag-preach, mag-Bible study, mangaral ng salita ng Diyos. Yun ang maganda, no? Meron tayong pangangaral. At sabihin ng iba, ano lang ako, tagalinis, tagawalis, yun ang aking ministry. Pero, itong mga ministry na ito ay dakila, sa lahat ay ang pangangaral ng salita ng Diyos. Lahat ng mga ministry na yun, ang Diyos ay natutuwa. Tama po ba? At lahat po tayo ay nagiging kabahagi ng gawain ng Panginoon. Ang pinakalayunin ni Pablo, i-preach ang gospel at ang salita ng Diyos, ang isang mensahe, meron siyang dala, iba sa lahat. Ang mundo ngayon, ang daming mensahe. Ang mga messenger niyo, punong-puno ng mga messages, no? Marami kayong GCs. Ano ba yung GCs? Group chats, no? Papasukan kayo ng iba-ibang message. Every day, tuloy-tuloy. Ang mga mensahe, pag kayo nagbukas ng cellphone, iba-ibang mensahe, mayroong politika, may personal, may mga ganyan. Pero alam niyo po ba, ang great ministry ng mga Christian katulad natin, ay ang magbahagi ng salita ng Diyos. Yun ang may puntos sa Panginoon. Pangalawa, praise God! While the enemy wants us defeated and miserable, God wants us victorious and fulfilled. Salamat sa Diyos! Ang mahadlang sa gawain ng Panginoon ay ang diablo, ang kaaway. Laging nandyan yan. At gusto niya, ang ministry mo ay hindi magtagumpay. Ang ginagawa mo kay Lord ay kanyang hilahin at ikaw ay ibagsak. Yun naman ang layunin ng diablo. Magnakaw, pumatay, at manira. No? At yung naisin niya sa iyong pagbabahagi ng salita ng Diyos, sa iyong ibang ministry, gusto niya, hilahin ka. Gusto niya, umalis ka dyan. Ayaw ng diablo yung ginagawa ng mga Christian. Pero salamat sa Diyos, gusto ng Diyos tayo ay maging matagumpay at fulfilled doon sa ginagawa natin. Tayong lakbayin ang ating mensahe ngayong umaga. Tingnan po natin. Una, makita natin yan, meron pong open door. May bukas na pintuan. Tingnan natin sa verse 12. Ano ba yung open door na binanggit ni Pablo? Na dumating ako sa Troas, hindi po ito yung kinakain na masarap na isasaw-saw mo sa kape. Troas po yun. Dumating sa Troas para mangaral ng magandang balita. Laging ganun si Pablo, no? Tungkol kay Kristo, wala sa ibang dalang mensahe tungkol kay Kristo lang. Wala siya ibang dadalhin, no? Kundi tungkol kay Kristo. Binigyan ako ng Panginoon ng magandang pagkakataon para maisagawa. Wow! Merong open door. May bukas na pintuan. Makakapangaral ako dito. At sabi ni Paul, this was Paul arriving at Troas and finding an open door. Di po ba kapag ang isang lugar ay bukas sa kasalita ng Diyos, ang ginagawa po ni Pablo, ginagrab niya ito. Let's go. Pasukin natin ang open door na ito para ma-penetrate po ang lugar ng Troas. Kaya, nangharal siya doon. At tila, ganun din po tayo pag may open door. Hindi na natin patumpik-tumpik. Pwede na po. Kaya na, gawin na natin. No? Kasi bihira lang ang open door na tumatanggap ng salita ng Diyos. May mga bahay na tuwang-tuwa kapag napangaral ang salita ng Diyos, sila ay sasabihin nila, pwede ba mag-Bible study kayo dito? Ayan, open door. Gusto niya ng Panginoon na may mga tahanang bubuksan para sa salita niya. At si Pablo, ganun din ang layunin. Ang kanyang layunin, nung siya ay dumating sa Troas, open door to. Pangalawa, it should be an assuring truth to us in the ministry that it's God who holds the key
to editor closing it or opening it. No, may assurance si Pablo, ito may ito sa Diyos to. At ang may hawak nitong susi na magbubukas ng pintuan at magsasara nito, walang iba kundi ang Panginoon. Sabi sa Revelation chapter 3, verse 7 to 8, isulat mo sa anghel ng iglesia sa Philadelphia. Ito ang sinasabi ng banal at pagkakatiwalaan, ang may hawak ng susi ni David. Walang makapagsasara ng anumang buksan niya at walang makakapagbukas ng anumang sara niya. Nalalaman ko ang mga ginagawa mo. Alam kong mahina ka, ngunit sinusunod mo ang aking salita. At naging tapat ko ka sa akin kaya't binuksan ko para sa iyo ang isang pinto na hindi maisasara ni numan. Doon sa Church ng Philadelphia, nabanggit ni John na may mga simbahan, 7 yun no? 7 churches na kanyang sinulatan. At itong Philadelphia, nagbukas ng gawain ng Panginoon at sasabi ng Diyos, itong lugar na ito, ako ang nagbukas at kailanman hindi ito may sasara. Salamat sa Diyos, ang iglesyang ito ay nabuksan. Di po ba? 26 years na po tayo noong nakaraang August. Sa kabutihan ng Panginoon, nagsimula sa mga tahanan. At ito po ay patuloy na nagpalago. May mga bagay na siyempre bahagi doon ng paggawain ng Panginoon. May mga pagsubok, may mga trials, lahat. Pero ang Diyos ang nagbukas ng gawain at siya rin ang magsasabi kung isasara niya yun. Pero salamat, ang GCBC ay 26 na taon na binuksan ng Diyos at kailanman hindi na isara. Di po ba? Purihin natin ang Diyos dahil silver anniversary tayo, palakpakan natin ang Panginoon. Hindi ito basta na isara ng sino man. Dahil ito ay sa Panginoon at nagkaroon ng layunin ito'y mabuksan. At salamat sa Panginoon, nung ito'y mabuksan, ang mga mananampalataya sa loob ng iglesia ay naging kabahagi sa iba-ibang iglesia na nabuksan. Marami tayong mga kapatiran na hindi na natin nakasama sa loob ng 26 na taon. Pero salamat sa Panginoon, nabuksan ang mga gawain, nandun sila. Kahit nandun sila, wala sila rito, parang tayo'y nandun na rin. Napakaganda ng ating mga kapatid ay patuloy na nagbabahagi ng salita ng Diyos, ginagamit ang ministry sa lugar ng Canada. Amen ba? Ang pamilya po na Pinilayo at pamilya na Maglente ay nandoon sa Canada para gawin ang gawain ng Panginoon. Sa lugar po ng iba-ibang lugar na ating nandun po sa Kuwait, nandun sa Africa, nandun sa Qatar, nandun sa iba-iba, sa Taiwan, no? Nandun sila. At ang layunin nila, sana makakita kami ng gawain ng Panginoon dito. At sila ginamit ng Panginoon sa lugar na yun. Hindi man natin sila kasama. Hindi man sa ibang bansa, marahil dito rin. May mga kapatiran tayo na nasa ibang mga gawain ng Panginoon. Mapapalitaan mo sila ginagamit ng Lord sa awitin, ginagamit ng Lord sa ibang mga cell grouping. Nakakatuwa po yun. Hindi po ako nalulungkot doon. Bagamat, siyempre nalulungkot. Dati mo silang kasama, ngayon ay nasa ibang gawain ng Panginoon dito sa Pilipinas. Pero ang mahalaga, nagpapatuloy, at dahil nabuksan ang gawain doon, sila'y naging kabahagi. Ang hawak ng susi, may hawak ng susi ng gawain ng Panginoon ay mismo ang Diyos. No, ang hari at Panginoon ni David. Pangalawa, makita natin yan, may open desire. Merong hindi lang opening door, wow, ito na, gagamitin ng Panginoon sa church na ito. And Pablo, sabi niya sa Troas, maganda nito. Okay, papasok yung pangangaral ng salita nito. Nandun yung kanyang desire. Nandun yung kanyang layunin at yung kanyang buhay na ipangaral ng salita ng Diyos. Dala-dala niya yung desire na ang mga tao sa Troas ay maborn again. Sa verse 13, sabi ko doon, ngunit hindi rin ako mapanatag sapagkat hindi ko natagpuan doon. Si Tito, ating kapatid, kaya ako'y nagpaalam sa mga taga roon, nagtuloy sa Macedonia. Yung desire niya, nabahiran ng lungkot. Bakit? Yung kanyang kapatid sa Panginoon at kanyang dinidisciple si Tito, wala doon. Wala doon. Yung desire niya, nandoon, pero may hinahanap siya. And missing Titus, Paul goes to Macedonia and there met Titus. Wala rito si Titus. Kasama ko itong naglilingkod. Punta ako sa Macedonia. Pagpunta niya na Macedonia, nandun si Titus. Wala namang cellphone noon eh. Titus, where are you? I'm here.
Meet up tayo. Oh, meet up tayo sa Sabano. Oh. Pumasok tayo sa Sabano Hotel. Ganda. Oh. Kahapon, nandun po kami sa Sabano. No? Meron po akong kaibigan, kaklase. Sabi niya sa akin, meet up tayo. Sabi ko, okay ah. So ilang years, ilang buwan din kami nagkikita. No? Parang mag-isang taon na yata. Ano sabi niya, punta tayo doon. Gusto kita mamit. Sabi ko kay Siamayla, kainan na naman ito. Malilibre na naman ako dito ng aking kaibigan. So nakita kami doon sa Sabano. At tuwa ako. Nakita ko siya, yung kanyang anak na dating elementary, ngayon ay may trabaho na. Kaya nagtatrabaho sa kanya. Kaya pa. So natuwa kami, nakita kami doon at na-enjoy namin yung fellowship namin doon. At syempre siya lahat nagbayad ng pagkain namin. Hindi pa kami na kontento, niyaya ako sa Sabano Hotel tayo. Bakit? Ano meron doon? Kapi-kapi tayo. Sige, kapi tayo doon. Ako bahala. So first time niya doon, pumasok sa loob, at kami nagkape. Wow, sabi niya, ang ganda ng lugar na ito. Parang ibang lugar. Sabi, umikot pa kami doon, pumunta kami sa swimming pool. Sabi niya, wow, infinity pool. Kasi alam niya agad, tinitingnan niya yung mga structure. Kasi engineer siya, no? Pero hindi yung si flood control, no? Tinitingnan niya, okay ito sabi niya. And then, kwentuhan kami. Tapos sabi niya, alam mo, X kasi tawag sa akin, doon sa Boracay, meron akong doon, binabayaran hotel. Member ako doon. Sabi ko, pwede ko pumunta kami doon. Pwede. At libre na kami Oo, libre na kayo doon. Ay, hindi pa kami nakakari. Maraming kwentuhan, tuwang-tuwa. Kasi nagkita. At meron kong gano'ng mga proposal at pasasalamat, no? Ng isang kaibigan at kaklase. Si Pablo, gano'n din, nanap niya si Tito. Wala. Sabi niya, nasaan kaya si Tito? Namiss ko si Tito. Go sa Macedonia. At nung makita niya, natuwa na si Pablo. Pangalawa na makita natin, Tito, ano ba yung namiss niya si Titus? This shows for concern not only for the church as a body, but for a fellow worker as an individual. Namiss niya si Titus, dahil wala po sa Troas, niisip niya, dadatnan niya sa ron, pero ipagpapakita ni Pablo ng concern, hindi lang sa church, kundi sa fellow worker as an individual. Are we? Ano po ibig sabihin nito? Hindi lang concern si Pablo sa ministry. Hindi din siya concern na mabahagi sa salita ng Diyos. Concern din siya sa mga taong kasama niya sa ministry. Kasama niyo bang mga sa ministry niyo? Concerned ba kayo? O hanggang lang? Practice lang? O di kaya ibang mga gawain? Hindi kayo concerned sa personal niya. Alam niyo, mas lalago kayo sa iyong spiritual na buhay kung di lagi ministry nasa isip niyo. Kamustahin mo? Baka yung kasama mo sa ministry, yung fellow worker mo sa gawain ng Panginoon, hindi na bagay yung mga daladalayan. Diba? Baka heartbroken yan. Baka yan nabasted. O di kaya hindi pinagdadaanan. Baka yan kasama yung fellow worker mo sa gawain ng Panginoon. May bagay sa loob, di na sinasabi. Kasi siya ay depressed. Maaaring siya ay kailangan niya ng tapik-tapik. Kumusta ka na kapatid? Hindi lang laging ministry ang pinag-uusapan Pag sa gawain ng Panginoon, si Pablo nagbigay ng magandang importansya kay Titus. Sabi nga, pupuntahan ko ito para alamin ko ano nangyari sa kanya. Hindi lang siya concerned mag-preach ng gospel, ng ministry ng Panginoon. Kasama din doon yung concern niya sa kanyang fellow worker. Ganun ba tayo? Are we like Paul? Na iiwanan niya yung gawain doon para hanapin yung kanyang fellow worker na nawawala. At gusto niya makita, gusto niya malaman, baka may problema, baka may pagsubok, baka gusto nang bumitaw sa gawain ng Panginoon. Kailangan medyo pumustahin. Napakaganda ng panahon natin sa oras na ito na meron tayong tinatawag na cellphone. Pwede mo siyang kumustahin. Kumusta ka na? Magayan Pero huwag yung kumusta na pagdating sa kumusta ka na, may kasunod. Kumusta ka na? Pwede mo makahiram? Wala akong pera na yun. Minsan, pag nag-word na kumusta na, ayaw naku, patay. Kinumusta na. Alam ko na ibig sabihin nito. Ihiram na naman ng pera ko.
Kaya iba hindi sumasagot sa word na, kumusta ka na? Pero yung kumusta ka na doon, ay iba na sa Panginoon. Kumusta ka na? Kumusta na ang gawain mo sa Panginoon? Na-miss na kita. Wala ka dito sa church Kasama kita pero na-miss kita. Anong problema? Pwede ba kita ipag-pray? Pwede pa tayo mag-meet up and we pray together? Kasi baka itong kasama mo sa ministry, hindi ganun problema. Si Pablo, bumalik na kasi doon niya. Wala si Titus. Gusto ko siyang makita para malaman ko kung ano ang kanya sa loobin. Concerned din siya sa fellow worker niya. At alam naman natin kung sino pa yung mga kasama ni Pablo. Nandiyan si Timoteo, no, na kanyang dinidisciple. Nandiyan si Silvanus. At marami pa ng mga pangalan sa Biblia. Kapag binabati niya, sa huling sulat niya, yun ang mga fellow workers niya. Inaalala niya, kumusta na kaya si ganito? Si Aristarchus kaya kumusta? Wow. Kumusta na kaya si Stephanus? Lang, iba-iba yung pangalan. Buti, ganun ang mga pangalan. Tayo ang gaganda na ng pangalan natin, di ba? Hindi na mga ganun Ang ganda ng sabihin, kumusta kaya si AI? No? Ganun na. Yung mga words na. Anyway, yung concern ni Paul, hindi lang doon sa ministry na ma-share niya sa Troas, kundi sa kanyang fellow worker. Nagkaroon din siya ng open delight. Ano to? Yung word na delight, masaya siya. Bukas ang kanyang layunin doon sa lugar ng Troas. Sabi sa verse 14, ngunit salamat sa Diyos, lagi niya kaming sinasama. Saan? Sa parada ng tagumpay ni Kristo. Dahil sa aming pakikipag-isa sa Kanya. At sa pamamagitan namin, pinalalaganap ng Diyos sa lahat ng dako ang mabangong halimuyak ng pagkakilala sa Kanya. Nakita po natin dito, yung desire ni Pablo, meron ding delight, tuwa siya, na alam niya, God is in control. Ang Diyos in control ng lahat ng Kanyang ginagawa. At sabi doon, the believer's triumphs are all in Christ. The good success of the gospel is excellent reason for a Christian joy and rejoicing. Yung delight niya na ang isang tao makakilala kay Kristo, masaya-masaya na si Pablo. Tuwang-tuwa siya, tagumpay ang gospel. Excellent ang dahilan ng kanyang joy. Kasi doon sa Troas, doon sa kanyang pinangangaral, may mga taong naligtas. At ang sabi doon, pinarada. Ano yung pinarada? No? Yung word na parada ng mga pagtatagumpay, siya ay natutuwa. Ano yung ba yung pagtatagumpay pag may parada? Di ba nung si Pacquiao ay nanalo bilang isang champion, may parada. No? Iibot siya sa buong luneta. Tapos nakasakay siya sa isang mataas na sasakyan. At pinaparada yung kanyang pagtatagumpay. Kakaway-kaway si Manny Pacquiao. Thank you! Congratulations, Manny! Ang galing mo! Tinalo mo si Margarito! Tinalo mo si Haton! Tinalo mo si Musli! Tinalo mo! Sino pa? Ang dami ang tinalo! Kaya siya ay pinaparada ng tagumpay. Sa panahon ng mga obyektong labanan, yung panatagumpay, meron din. Pag tinalo nila, ang general na kalaban nila, nagkakaroon ng parada. Una, nandiyan yung mga sundalo sa unahan, no? Yung mga head of the government, may parada yun. At sa pinakadulo, nandoon yung nagtagumpay, hawak-hawak ang ulo. Sa mga espolaryo, yung mga ganun pa, parang pananagumpay. Hindi ba ulo? Kung sinasabi niya, nakanker namin ang bayan na yun dahil sa aming pagtatagumpay. Tuwag-tuwa ang mga tao, palakpakan, yes! Malaya na kami. Natalo namin ang aming kalaban. No, may mga parada ng pagtatagumpay. Pero sinasabi ni Jesus na parada ng pagtatagumpay, iba. Ang parada ng pagtatagumpay, nagiging aroma, halimuyak, mabango, naaamoy. Ibig sabihin, ang isang naaamoy ng maganda, masarap, parang kape. Wow, sarap. Parang yung aroma na yun, nararamdaman ng mga tao, ito ay nagbibigay kaaliwan sa mga tao dahil kay Kristo. Dahil ang taong dating walang
pag-asa, ay nagkaroon ng pag-asa. Yung dating taong walang tagumpay, ay nagtatagumpay. Kaya ito yung masamyong halimuyak sa Diyos dahil nakita ng Panginoon nagtagumpay si Pablo sa kanyang gawain ma-penetrate ang mga mananampalataya, ang hindi mananampalataya at makakilala sila kay Jesus. The believers' triumph are all in Christ. Ang tagumpay ng lahat ng mananampalataya dahil kay Kristo. Kung ikaw ay nagtagumpay sa buhay, si Kristo ang dahilan kung bakit ka nagtagumpay. And the good success of the gospel, yung mabuting balita na ginawa ni Pablo, excellent. Kaya yung reason niya doon, meron siyang Christian joy and rejoicing. Di po ba kapag isang tao nakakilala kay Kristo, di ba masaya ka? Tignan mo yung katabi mo, kung hindi nakakilala kay Kristo yan, wala yan dito. And you are joyful, you are rejoicing. Kapatid, salamat nandito ka. No? Tuwan-tuwa ako na makita ko si Zane. Hello, si Zane. No? God bless you. No? Sabi ko si Zane, lumipat na kami ng church. Darating ang panahon, mag-church din ako. I feel rejoiced. Natuwa ako. Dahil si Zane, ay nakasama natin muli. Palakpakan natin ang Panginoon, di ba? Nakasama natin muli. I rejoice. Because, nandito siya. Uwihin ng Panginoon. Kaya kapag kayo makakonfirm sa East Avenue Medical Center, hanapin niyo si Zane. Nasa OPD yan. Outpatient department. Kaya yun mo siya. Kaya naman sa Zane, kapag assist mo sa mga pasyente ng church, na ini-endorse ko sa iyo. Salamat. Kasi pinupuntahan niya talaga. At sasabihin niya, gusto po, ako po yung pastor. Kapatid, nag-church ka na pastor din. Ano po kayo tutulong? Nakatulong siya sa ibang mga na-endorse ko doon. Sa biyaya ng Panginoon. Nag-rejoice ka kasi ang kapatid mo sa Panginoon, nandiyan, nakita mo, na born again. Lumago sa Panginoon. And you feel joyful. Masaya ka. Dahil sa tagumpay ng iyong pangangaral salita ng Diyos, may nakikita ng taong ganyan na ginagamit ng Lord para sa ibang tao din. Ano ba? At si Pablo ganun eh. Wow! Ako'y masaya. Marami nakakilala kay Lord. Marami na bago ang buhay. Ganyan po yun yung pagtatagumpay. Yung pagbabahagi ng salita ng Diyos, hindi natin maipaliwanag sa sarili natin. Yung makita mo ang tao ay nagbago, sa sarili mo na ikaw ang ginamit ng Panginoon doon, bayad ka na kahit na ano pa dahil nakita mo ginamit siya ng Panginoon. Ito ba? Ang tunay na joyful naman ng isang Christian, may na-share ang mga tao na bagong buhay niya. Hindi makakailay na dating ganito siya ngayon ay nabago ang buhay dahil kay Kristo. At ikaw ay tuwang-tuwa sa pagtatagumpay dahil kay Kristo. At ito pong pangukas, meron pong open design. Ano po yung open design? Tingnan natin. Anong design o hitsura ng ganito nakita ni Pablo sa kanyang pagbabaging salita ng Diyos? Paul, yung para kami mga bagong samyo, ayan po, ng insenso. Wow, insenso pala yun, ihahandog ni Kristo sa Diyos. Nalalanghap naman ng mga naliligtas at ng mga napapahamak. Sa mga napapahamak, ito'y parang alingasaw na kamamatay. Ito po yung mga tao, hindi tinanggap si Kristo. Hindi masamyo, hindi mabagong aroma yung salita ng Diyos sa kanila. Ngunit sa mga naliligtas, halimuyak na nagdudulot ng buhay. No, yung aroma. Sino ang may sapat na kakayahang gumawa ng mga bagay na ito? Hindi kami katulad ng iba yan. Sabi ni Pablo, pinakalakal ang salita ng Diyos. Sa halip, bilang sugo ng Diyos at lingkod ni Kristo, buong katapatang pinangangaral namin ito. Sinasabi ni Pablo, hindi kami katulad dyan. May mga nangangaral, pero kinakalakal ang salita ng Diyos. Ano yun? Pinagkakakitaan. Diba? May mga tao ganyan. Ang galing mga aral. Ang daming nakukuha. Pero ang layunin niya, magkaman ng pera. Kaya kung may flood control, meron din sa mga simbahan at mga ginagawang reliyoso para sila yumaman. May kilala po ba kayong ganyan na yumaman at pinangangaral ang salita ng Diyos kuno? Pero ang ginawa nila, kinakalakal nila. Alam niyo po ba na marami din yumayaman sa reliyon? Hindi lang sa gobyerno? Honestly, may kilala ko, no? Nung kanyang inano ang kanyang bahay, sabi niya, i-bless ko ang bahay. Hindi siya pumayag.
hinihingan siya ng 50,000 para i-bless na ang bahay. Sabi ko, Panginoon, ako, sa akin ka na lang, 49,000 lang naman. Sabi niya, hindi ko kaya. Sabi niya, hindi ko kaya. Friend, hindi ko kaya yun kasi ang laki. Bakit pa ganun kalaki? Kasi bishop siya. Kapag bishop pala, malaki ang bigaya. Ganun din, alam mo, honestly, kahit sa mga simbahan may ganyan. Depende sa pagtaas ng iyong posisyon. Simbahan. Diba, wala pastor, naging reverend ka, naging bishop ka, naging cardinal ka, ang taas. Pero syempre, pag ganyan na, tumataas din. Yung pagiging simpleng pastor niya, pag natangkilan siya, malaki na ang singil niya. At hindi na siya papayat. Dadaan siya sa sekretary niya. Talk to my secretary. Magkano po ba pabindisyon ng bahay? Talk to my secretary. Paano po pag nag-pray ng sasakyan? Sekretary ka dumaan. Alam niya ang presyo nandoon. Diba? Pangangalakan. Si Pablo hindi ganyan Ang kanyang design ang tao, makilala kay Kristo. Pag ka nakakilala, ay hindi nakakilala, umalingasaw ang amoy. Mabaho, kasi hindi niya tinanggap si Kristo Di po ba ang isang taong namatay, mabaho? Nabulok na ang katawan, bagamat lahat namatay physically. Pero hindi ito isang aroma sa harapan ng Diyos. Pero ang isang taong kumilala kay Kristo, aroma yan. Masanyo, mabango, halimuyak sa Panginoon. Hindi ba? Gusto niyo bang ang Diyos ay sumamyo ng halimuyak at magandang amoy ng Panginoon? Bagamat hindi ito parang figure of speech, metaphor, na may ilong ng Diyos, parang amoy, hindi po. Yung mabigyan mo ng saya ang Diyos. Yung pangangaral salita ng Diyos, magiging aroma sa Panginoon. Dahil nakakilala kay Kristo. And Paul uses the image of an incense for the ministry. It is two-pronged, two-bladed ministry. Inakita natin ito kanina. Two-pronged, two-bladed ministry. Alam niyo po, sa pangangaral ng salita ng Diyos, ang nangangaral doon, ikaw ang nagsasalita, pero ang banal na Espiritu nangungusap. At ang salita ng Diyos ay tulad ng, sabi kami, kung may two-bladed ministry, para sa hindi mananampalataya, makakilala siya sana, pero hindi. At sa isang hindi mananampalataya, nakakilala sa Panginoon. At ang salita ng Diyos ay tulad ng isang, tabak, magkabilay talim, humihiwa sa puso ng tao. Kapag ang salita ng Diyos narinig ng tao at handa niyang tanggapin ito, hihiwa yan sa puso niya. At doon magpo-confess siya kay Lord, patawarin niya. Tatanggapin kita bilang aking Panginoon tapos. Yung image ng incense sa ministry, pinakita ni Pablo na ang masamyong, mabangong handog kay Kristo ay isang taong nakakilala kay Kristo. Natutuwa ang Diyos doon. Pangalawa, pakita na sa letter 8, to be saved, savor of life unto life. Sa mga naligtas, it's a savor of life unto life. Buhay at sa kawalan hanggang buhay. Pero sa hindi, letter B, to the unsaved, savor of death unto death. Sipin natin yun, Sa isang hindi nakakilala kay Lord, ito ay savor of death unto death. Last Tuesday, nandun po ako kay Pastor Carlo, namatay yung mother niya, namatay po ako ng nakipaglibing po ako. Hindi po ako sumama sa libing. Ako yung nakipaglibing. Mahirap yung sumama sa libing. Kasi ibabaon ko doon. Sabi nga sa, saan ba Pastor? Makikipaglibing. Makikipaglibing o sasama sa libing? Makikipaglibing na. Mahirap yung gaway isasama sa libing. So doon po sa lugar na yun, siyempre, kahit malungkot ka, lahat ng mga tao nandoon nakababa sa lupa. Kasi wala nang buhay. Patay na. Alam ka doon, mga lapida na. Kaya nag-picture ako ng mga lapida. Nakita ko yung lapida ni Tantan. Hindi si Tantan Magabo. Si Tantan Argoso. So Christian, ang pangalan niya kaya Tantan. Si Christian, at age of 23, namatay sa isang car accident. Do you know Tantan? Yung mga matatagal na. Nakakalungkot. Kasi itong si Tantan, nung bata siya, siya ang tagadala
ng mga tambol kasama si Brother Roddy. Siya ang tagadala ng mga silya kasama si Potpot. Bata pa sila, no? Nagmi-ministry na sila. Buhat-buhat nila ito. Dadalhin mo sa multipurpose. Pag natapos na gawain ng multipurpose, dadalhin ulit sa bahay laboratory. Ganun ang ginagawa nito si Tantan. Sipag. O, alam mo, nauutusan talaga. So, bibigyan mo lang ng 50 pesos. Hindi. Kahit wala naman, no? Dinadala niya. Nakita ko dyan sa loob. Sabi ng isang, may nakakita sa akin. Makilala sa akin. Gusto na ginagawa mo dyan. Tama ako. Providence, wala na akong makikilala rin. Nakilala pa. Ano ginagawa mo? Nahanap ko yung lapida ay libingan ni Tantan. Ano yan lang? Oo, hindi ko makita. Buti na lang, may tali pala yung sa gilid. Para tandaan, nilagyan ng tali. Hindi ko alam kung sino nilagay ng tali. Kaya pag ikaw namatay pala, tatalian ka na lang. Para alam kung saan ka nakalibing. Andun, no? Kita ko. At meron pang bakas ng kandila yung kanyang lapida. Tinagal-tanggal ko. Tingnan ko kung ilang taon siya. So sabi ko, 23 years old pa siya ka. Bata pa. So car accident. No? Ay hindi maunawaan ang kanyang pagkamatay. Masakit ang kanyang kamatayan. Kasi yung kanyang sasakyan, tumama doon sa may nilad na may dagang mga tubig. Hindi ko 360. Pa! Tinamaan din si Tantan. Namatay si Tantan dito na rival sa Tala, cemetery. Ako pa nga ang umuha ng death certificate ko sa Tala. Kasama ko yung kapatid niya, nilakad na. Sabi ko, ano naman ang pagkamatay ng kapatid niya? Sabi ko, ano? Ang bilis. No? So, ang doon, no? Ang tanong, siya ba'y naligtas? Sabi ko, Lord, si Tantan ba ay minana sa'yo? Ang akin na lang simpatsya ng Tantan. Hindi siguro magagawa ni Tantan na tuwing linggo, buhatin itong mga to na wala siyang pag-ibig kay Lord. Diba? Ilalagay sa polong-polong ni Brother Roddy. Sabi ko, marahil, Lord, nawa, yung kanyang paglilingkod sa'yo, nung siya'y bata pa. Marahil, sana, nasa katamitan siya. So, sana, yung save siya sa Savior of life unto life. Yung samyog ng buhay hanggang buhay na walang hanggan. So, ang tungkol sa lugar na yun, sana, makakilala siya ngayon. Eh, kung masabi mo doon, ano, ba't nandito ka? Makikipaglibing. Kanino? Sa isang kabataan, nagbumotor at bumangga ng Webes, dyan sa kanto ng Santa Rita. Nahulog yung bata at the age of 23 yun. At yung kanyang ulo, kumilalim sa gulong ng bus. Siguro ko nabalitaan niya last Thursday. Last Thursday. Ha? Ganon? Oo, ilang taon? Graduating. Anong course? Criminology. Saan? Sa City of San Jose College. Sayang ang buhay. Kag-graduate na next year. Pero, kung ilalim ang ulo, kahit siya'y naka-helmet, sa ilalim ng gulong ng bus. Kasi nilagpasan niya yung bus. Nababagalan, umanan. Pagka na nakita niya may barrier na simento, wala na siya nagawa. Pa! At siya'y umilalim. Talsik sa kaliwa, yung kasama niya nasa kanan. Ganon? Oo. Kaya nung makita namin, si Jared kasi nandun nakita namin na ililibing na, ang daming kabataan. Lahat nakabubuha. Sabi ko, Jared, palagay ko yun. Oo nga, ang daming kabataan ng lalaki. At the age of 23, namatay. Eh yung tatay, taga St. Peter. Sabi nung embalsamador ng St. Peter, Sir, hindi na natin magagawa, tatakpan natin ng plastic yung kanyang ulo. Kasi basag ito. Sabi ng tatay, Brad, alam mo naman, ahente ako ng St. Peter. Gawan mo ng paraan. Gusto ko makita anak ko na hindi nakabalot ng plastic ang ulo. Ginawa ng paraan para lang maayos. Kasi taga St. Peter siya. St. Peter yung yung magsa-service. So yun po, kamatayan. Tapos isang
nature ng isang sundalo. At the age of 32, si Sniper Tibete ng SAP-44, yung 44 na pinatay ng mga nasa ibang gawain, nandoon din eh, doon nakalibing eh. Di ba may SAP-44? Yung 43, hindi ko alam kung saan nakalibing, pero yung isa, yan po, sniper siya. Kasama ko si Brad Ray Tambio noon, nung pinuntahan namin yung buron nito, yung Tibete, doon po sa Sabang Palay, malapit sa ng tubig. Sabi ko, Lord, sana makakilala si Sniper Tibete kasi pinatay sila doon. Walang kalaban-laban yung 44 na sundalo. Naakala nila, okay sila doon, may backup sila, nasilo sila ng kalaban, pinagpapatay lahat sila. At ang balita nga, nung etong si Tibete, nakwento sa akin, buti nagsalita ng salitang parang Muslim. Imbis na baril sa ulo, hindi binaril sa ulo. Kasi nung tumagot siya, nung may naging cellphone, sinagot pa eh, nung babaril eh. Tapos salita ng Muslim, imbis na ang pagpatay niya sa ulo, hindi niya binaril sa ulo. Kasi parang pinaril pa rin niya. Doon ang balita. Sniper pa ito. Mga train to na sundalo. Pero ano po ang mensahe nito? No? Kung ikaw ay hindi nakakilala, from death to death. Pero salamat sa Panginoon, kung ikaw ay nakakilala kay Lord, from life to life, whatever your age is, ano man ang iyong edad. Kaya yun ang design ng Panginoon. Itong salita ng Diyos may bagay kasi napakahalaga. Baka bukas, itong kaibigan mo, itong kakilala mo, wala na. Kaya ang tanging kaligtasan lang ng isang tao ay makilala si Kristo. Wala nang iba. At yung buhay na namatay na nakakilala kay Kristo, nagpapatuloy doon sa kalangitan at bibigyan siya sa ating pag-aralan ng unang Korinto ng bagong katawan, hindi na masisira, hindi na magkakasakit. Isang glorified body. Wow! Ito yung design at nakita ni Pablo. At nakita niya dito, the ministry is a serious matter. Only men of special qualities can qualify. Yung mga tao lamang na may special qualities ang yung mag-qualify. Verse 17. Anong sabi sa verse 17? Yan, basahin po natin. Hindi kami katulad ng iba riyan, kinakalakal salita ng Diyos. Sa halip, ito yung verse B. Bilang sugo ng Diyos at lingkod ni Kristo, buong katapatang pinangangaral namin ito. Sa pangaral ni Pablo, tapat siyang nangangaral. Wala siyang iniisip na iba. Ang gusto lang niya makilala si Kristo ng taong kanyang babagi ng salita ng Diyos. Hindi yung naisip niya na, minsan no, sa mga evangelism, mapili yung mga nag-evangelize eh. Ako po naging bahagi ng evangelism explosion at saka ng Four Spiritualos ng pagbabahagi ng salita ng Diyos sa campus, saka sa mga tao. Kami, minsan namimili kami. Huwag yan, bakit? Hindi tatanggap yan. Hindi tatanggap ni Christian, pinapakakit. Di ba sa evangelism explosion naman, sino ang yung mga pupuntahan? Uy, lawyer, hindi tayo dyan. Pag nakakilala kay Lord yan, maraming tithes yan sa church. Kasi mayaman. Namimili. May pamimili. Yung may special qualities lang ang may qualify sa pangalan sa salita ng Diyos. Ano yung special quality na makakwalify yung tao? Ikaw ay nakakilala kay Kristo. Meron kang design na ipangaral si Kristo. At yung quality ni Pablo, iba. Patay kung patay. Buhay niya, ibibigay niya para sa gospel. Tayo ba? Tayo ba natin bigay buhay natin para sa gospel? Ipangaral ng salita ng Diyos, kaya natin ibigay. May isa akong Facebook na message na sinabi sa akin, mag-asawa, pinatay na Kristiyano sa loob ng simbahan. Martir. Pinatay sila. Na mga nasa ibang bansa. Iba ang kanilang isip. Hindi nila kilala si Kristo. Ang gusto nila, patayin ng mga Kristiyano. At may nangyayari sa ibang bansa na hindi nababalita. May mga born-again churches doon na sinusunod
at pinapatay ang mga member ng church. Kung may pumasok po dito, marahil di doon mangyayari. Yan sa aircon room natin. At may mga dalang baril. At sabihin, sino dito ang mga Christian? Tatakbo ba kayo dito sa kabila? Hindi kami. Yan lang, si Pastor lang. Sino dito may Christian? May dalang baril. Ano ang gagawin niyo? Itiwalag niyo si Kristo. Huwag niyong kilalanin si Kristo. Iba ang inyong pinaniniwalaan. Kaya kayo na naniniwala kay Kristo. Sino ang naniniwala kay Kristo rito? May mga dalang baril. Ano gagawin niyo? Takbo na! Eh, di naman tatakbo dito kasi nandun sila lahat. Eh, ganun po sa church sa ibang bansa eh. Lalo na sa mga, iba, sa mga ibang simbahan na ano, hindi na natin nababalitaan pero buti nila may nagbabalita. Pinapatay yung mga Christian sa loob ng church. Sinusunog ang simbahan. Eh, salamat sa ating bansa, malaya tayo. No? Kahit pa paano, kahit na ganito ang bansa natin, palaya pa rin ipapangaral sa salita ng Diyos sa Pilipinas. Pero pumunta ka ng North Korea, mangaral ka, kulong ka, patay ka. Pumunta ka ng Saudi, kulong ka. Ahampasin ka ng ilang beses sa likod ng si Pastor, kapangalan ko, Nanding Alcauga, nahuli, nagbigay ng drugs. Sa mall, ayun, nahuli, pinaparusahan, pinulong, dinampas ng ilang slashes sa likod. Hindi ko lang nakikita si Pastor Lee para makita ko yung lashes sa likod niya. Asawa ni Ate Naomi. Nakilala si Ate Naomi. Alcauga. Yung nagbabayad yung status sa ating mga kababayan. Nahuli siya. At siya, hinahataw sa likod. Ng ilang lashes. Kasi bawal ang nagbigay lang siya ng drugs, ha? Kaya ang mga Kristiyano tumitino pag pumunta sa ibang bansa, eh. Lalo na sa Saudi. Dito, petek-petek lang, eh. Okay lang ako. Petek-petek. Diba? Okay lang. Pero si Pablo hindi ganoon. Kailangan ang mga quality nito, ito, men of integrity. Isang tao may integridad. No? Ano po yung integrity sa Tagalog? Walang mapupulaan sa kanya. May integridad. Pag sinabi niyang yun ang paniniwala niya, hindi siya basa-basa na waywaywan. With integrity. Okay? Mga babae, mga mananampalataya na wala pang asawa, ito hanapin niyo. Men of integrity. Pangalawa, sent by God. Wow! Pinadala ng Diyos. Sent by God. Hindi siya pinadala ng kahit kanino. Si Pablo ba? Sino yung padala? Di ba si Lord Jesus Christ? Paano ba na-born again si Pablo? Nahulog sa kabayo. Kasi ang ginagawa niya, patayin lahat ng Kristiyano. Isang araw, yun ang araw niya para kay Lord. Nahulog. Sino kayo, Panginoon? Nakasisilaw, naliwanag. Ako si Jesus, kung yung pinag-uusip. Ano ginawa kay Pablo? Dinala sa isang lugar, sa isang mananampalataya, nakalimod ako pangalan. Bulag siya. Nabulag siya. Binulag siya ng Panginoon. Para wala siyang makita, diba? Kundi si Kristo. Tayo naman, hindi tayo binulag-binulag para makilala si Kristo, di ba? Meron ba dito binulag muna? Tapos, Lord, katawarin mo, bilang nagkakita. Meron tayong dalawang mata na makilala natin Kristo. Pero siya, binulag siya. And after that, siya ay nagpahinga, siya ay ninolish ng salita ng Diyos, doon sa tahanan na yun. Paglabas si Pablo, iba na kanya layo niya. Mangangaral ako, patay o buhay. Grabe, no? Inalimutan na niya ang dating trabaho, siya ay nangaral. At kalahati ng New Testament books, siya sumulat. Yan ang taong pinakamasama. Ang sabi ni Paul, ako ang Bible ang pagbabatayan natin, ang pinakamasamang tao, si Pablo, na nabuhay. Sabi niya, ako na ang pinakamasama sa lahat. Marahil naisip natin, si Judas Iscariote, masama na. Si Cain, pinatay ang kapatid. Si David, kahit na mabait, pinatay din. Si Moses, may pinatay din. Masama yan. Pero sabi ni Paul, kung merong pinakamasamang tao na buhay sa mundo, ako yun. Sipin nyo itong tao na ito, walang ginawa kundi mangaral salita ng Diyos. At ang kanyang kamatayan
patiwarik na siya ay binitay. Yung ulo niya nasa baba, yung paa niya nasa taas. Karamihan ng kanyang mga alagad. Hanapin niyo sa Google kung ano nangyari sa kamatayan ng kanyang mga alagad. Hindi mo matatanggal. Binalatan ng buhay, sinuno, pinakong patiwarik, pinako, no? Tapos, sinuno, binalatan ng buhay, merong kabayo, nilagay siya sa tali, pinatakbo yung kabayo hanggang siya mamatay. Kaya yung pagiging Christian po natin, hindi basta-basta. We are sent by God. Ang Diyos ang nagtawag sa atin. Kaya tayo naging born again. Kaya, seryosohin natin ang pagiging Christian natin. Pangatlo, ano po yan? With power. May kapangyarihan. At saan galing yung kapangyarihan na to? Sa banal na Espiritu. Yung power dito, sa Greek word ang tawag dunamis, power. Yung dunamis, sa iba ay dynamite. Pag tinapon mo yung dynamite sa gitna ng dagat, ang sabog, hindi ganun. Yung power ng banal na Espiritu, hindi yung parang pumasok sa sarili mo, okay na ako, o hindi sumasabog sa iyong buhay. Ang Holy Spirit ay bigyan natin ng pagkakataon sa buhay natin para magkaroon tayo ng kapangyarihan, makapangaral ng salita ng Diyos. Para tayo magkaroon ng kapangyarihan, maging matagumpay sa ating buhay. Ano po ang conclusion? Pakibasa po natin. Need of our lives and our churches. More spiritual power. Anong kailangan ng ating buhay at ng iglesia? Maraming spiritual power. Nagiging parang, anong tawag yun? Status ko na lang ang church. Sisimba, uuwi, hihintayin yung linggo, babalik, sisimba, uuwi, hihintayin yung linggo. Do you like? Gusto nyo ba yung ganon na gawain mo bilang Christian? Sabi nila, taga Zimbabwe, simba, uwi. Taga Zambales, simba, alis. Yun lang. Papahinga na, okay na. Tapos na eh. Karoon na ako ng obligasyon eh. Kapag-simba na ako eh. Eh hindi nagsimba sa loob ng bahay, sinabihan ka. Simba mo na rin ako ha. Kasi marami akong gagawin sa loob ng bahay. So ikaw, daladala mo pa yung kasama mo sa bahay, isisimba mo. Meron bang ganun? Pwede mo isimba yung kasama mo sa bahay? Walang spiritual power eh. Kaya malamya ang simbahan, walang kapangyarihan ng Espiritu. Naniniwala pa kayo doon? Pero kapag ang isang simbahan, ang bawat isa sa atin may spiritual na power galing sa Panginoon, sa atin sa banal na Espiritu, pag church na, anong susunod na gagawin natin? Mag-atay tanghalian, mamaya lumabas tayo, mangaral tayo ng salita ng Diyos. Share the word. Hanggang bugbugan. No? Para makakilala ang tao sa Panginoon. Yung bang pagod na pagod ka sa isang araw ng linggo at sasabihin mo, Lord, salamat, napagod ako dahil sa iyo. Hindi yung linggo, nasasabihin mo, matutulog ka ng linggo, pagod na pagod ka, Lord, salamat. Magdamag ako, nakaupo sa bahay at walang ginagawa, napagod ako. Kaya kayo magpapahinga na. Diba mas maganda yung may spiritual power ka, Lord, salamat, ginamit mo ang buhay ko mula sa umaga hanggang hapon, ginagamit ko pa rin ang Panginoon para sa kapurihan mo. And this Sunday is your Lord's Day. Ito ang araw mo, Panginoon, gamitin mo ako. Tapos na ako sa mula Lunes hanggang Sabado ng paglalaba at pamamalansya. Nagtrabaho ako para kumita. Monday to Saturday. Sige, gawin mo. Para sa pamilya. Paglinggo. Sa iyo ako, Lord. Bigyan mo ako ng kapangyarihan mo para maggamitin mo ang buhay na ito na hiram lang. Hindi naman akin talaga. Kapatid, gusto mo naman tagumpay na gawain sa buhay? Tulad ng title natin, Paul's Triumphant Ministry. Katagumpay ang kanyang ministry. May Pablo. Kasi may spiritual power sa kanyang buhay kapag siya'y nangangarap. Nandoon yung kanyang pagtatagumpay. Tayo, mga kapatid, marahil may mga ministry tayo,
meron tayong ginagawa sa ating mga sarili, tayo po ba'y nagtatagumpay? O tayo ay talunan? Mensahe ng Panginoon, kung nais natin sumigla ang buhay natin, palakasin natin ng spiritual na kapangyarihan na gagaling sa banal ng Espiritu. Dahilan namin Diyos, salamat po. Kayo po ang magbigay ng kalakasan sa amin. Hindi namin kaya. Dahil sa aming sarili. Kung kami magtitiwala lang sa sarili namin, hindi namin kaya, Panginoon. Pero kung kami, bibigay mo ng kapangyarihan at alam po namin ang banal ng Espiritu ay nasa amin nung tinanggap namin si Kristo. O Diyos, lalo pang paalabin mo aming paglilingkod sa iyo. Lalo pang paalabin